Welcome back sa PS Rewind. Panahon na para i-rewind natin ang isa sa favorite series ko, Peaky Blinders, simula Season 1 hanggang Season 6, Super Recap. Subscribe for more. Nang matapos ang World War I, ang Peaky Blinders ay ang pinakamalupit at pinakamaangas na gang sa Birmingham, England noong 1990. Nakilala silang laging may dalang razor blades sa mga sombrero nila at ginagamit ito pambulag sa mga kaaway nila. I said, is there any man here named Shelby? Ang mga nangungunang magkakapatid sa gang, si Arthur Shelby, ang panganay na magagalitin. Pangalawa si Tommy Shelby, ang leader at ang pinakakinatatakutang mastermind ng grupo. At ang nakababatang si John at bunsong si Finn. Meron din silang kapatid na babae na si Ada Shelby at ang auntie nilang si Polly Gray na siyang guardian nila sa paglaki at sa negosyo. Meron silang family business na sugal sa mga kabayo na luto na. Ibig sabihin, dinidesisyonan na nila kung sino ang dapat manalo bago ang laro at kumikita ito ng malaking pera. Dahil ito sa talino at strategy ng mga plano ni Tommy na siya lang lagi ang nakakaalam at tagasunod lang ang iba. Isang araw, nagnakaw lang sana sila ng motor pero natsambahan nila ang mga high-tech military grade machine guns na patagong ini-import ng British military. Malaking pangamba ito ng gobyerno at nakarating ito sa atensyon ng mismong Prime Minister na si Winston Churchill. Kaya pinadala niya si Chief Inspector Campbell para mabawi ang mga ito. Malupit si Campbell at handang makipagbasag ulo at binigyan siya ng karapatang sikilin ang sino man kung kinakailangan. Ang unang suspect, ang Peaky Blinders mismo. Pero may hinala din siya sa pangalawang suspect na ang mga agresibong rebuilding komunista tulad ni Freddy na nangunguna sa mga manggagawa na mag-strike. Sa kamalasan nga ay nahulog ang puso-puso ni Ada Shelby sa kanya at nabuntis pa ito. Aray ko! Nang malaman ito ay gusto na siyang patayin ni Tommy pero alang-alang si pinagsamahan nila sa gera, pumayag na siyang pakasalan ng kapatid niya. Ang ikinatatakot ni Inspector ay ang suspect number 3, ang Irish Republican Army o IRA na siyang mahigpit na karibal ng England. Sabik ang mga itong makuha ang mga armas at usapang Irish, may bagong dalaga sa lugar na si Grace na nagtatrabaho bilang bartender sa bar ng mga Peaky Blinders na garrison. Galit siya sa mga IRA dahil pinatay nito ang mga magulang niya. Napansin agad ang ganda niya ni Tommy at nagustuhan siya pero may tinatagong sikreto si Grace. Isa pala siyang espiya ni Campbell. Sa wakas ay nagkita na si Tom at Inspector at sinabi niyang nasa kanya ang mga armas pero hindi pa niya sasabihin kung nasaan ito para makipagkondisyon siya dahil gagawa siya ng illegal na sugal sa horse race at kung hindi sila pakikialaman ng mga parak ay ibibigay niya na ang mga armas. Kalaunan ay kinausap na ni Tommy si Johnny Dogs para makipagtransaksyon sa mga Lee Brothers na isang Romani gang sa lugar. Ang totoo niyan ay may lahing Romani ang mga Shelby sa mother side. Pero sa ngayon ay nakipag-away muna sila dito. Nilaslas ang mga mata nila kaya nagsimula ang gera sa pagitan ng angka ng mga Lee at Peaky Blinders. Bilang tradisyon, inukit nila ang pangalan ni Tommy sa balang patunay na papatayin na siya. Nagpatuloy ang illegal na horse race ni Tommy na pumukaw sa atensyon ng bigating horse race boss na si Billy Kimber. Una ay gusto agad nitong patayin si Tommy sa paggawa ng lutong karera na walang paalam. Pero sinabi sa kanya ni Tommy, "Teka, kaaway ko ngayon ang mga Lee at kalaban mo rin sila. Ang dapat ay magsanib puwersa tayo para masugpo natin sila." Parte pala ito ng malaking plano ni Tom. Sinadyang makipag-away sa mga Lee para makuha si Billy Kimber at tsugiin din siya pagkatapos pakinabangan. Naggalit si Arthur sa kanya at sinabing, "Iorient mo naman kami next time." Minsan ay sinama ni Tom si Grace sa derby at nagkakamabutihan na nga itong dalawa. Samantalang nagnanakaw ang mga Lee boys sa mga tauhan ni Kimber kaya umaksyon ang Peaky Blinders para ibalik ang perang ninanakaw nila. By order of the Peaky Blinders. Para patunayan ang katapatan niya kay Billy Kimber at bilang kapalit ay magkakaroon na siya ng legal na lisensya ng horse race. Bilang karagdagan sa kontrata, gusto ni Billy Kimber na mabembang si Grace kaya pumayag si Tommy pero sa huli ay nagbago na ang isip niya. Para iligtas si Grace ay sinabi niyang may tulo siya. "Huwag mong susubukan, masisira ang buhay mo." Masama man ang loob ni Grace pero salamat na rin. Success ang deal at official ng business na Shelby Brothers Limited. Samantala, nainlababo na si John at gusto nang pakasalan ng pokpok ng bayan na si Lizzie. Ang totoo niyan ay siya ang madalas na pokpok na binibembang ni Tommy kaya sa huling pagkakataon ay inaya niya si Lizzie na mabembang bago siya ikasal. At pumayag naman siya agad. Yun pala ay pagsubok lang ito sa kanya at hindi siya nakapasa. Dapat tinanggihan niya. "Hindi ako papayag na makasal ka sa kapatid ko." May ibang plano pala si Tommy kay John. Nilakad na pala siya ni Tommy kay Esme ng Lee family para magkabati na ulit ang kanila. Buti na lang ay compatible sila at
lagi pa ngang nagbebambangan. Nakasal na sila para magkaayos na ang mga Lee at ang Peaky Blinders. Sa kanila pagtutulungan patumbahin si Billy Kimber. Patuloy ang pagre-report ni Grace kay Campbell kung kailan naman tiwalang-tiwala na sa kanya si Tommy dahil matalino siya at maaasahan sa negosyo. Isang araw, nadula si Arthur at nasabi kung saan nakatago ang mga baril. Samantala, isang kaibigang matalik ni Tommy si Wisbang na sobrang lala ng PTSD, dulot ng gera. Ganon din naman si Tommy pero nagagamot niya ito ng droga. Pero isang araw ay nagwala si Wisbang ng malala at nakapatay ng isang Italian kaya umalma ang Italian gang para humingi ng hustisya. Walang magagawa si Tommy kundi patayin ang kaibigan niya kaya pinake niya na lang ito para matahimik na sila. Meron sila dapat syempreng ilibing pero yun pala ay ang mga baril kaya congrats Grace, good job ka kay Inspector at dagdag nito. Will you marry me? Yak uncle, hindi tayo talo. Ang tanda mo na. Aray ko, yun pala ay kay Tommy na siya in lababo at nagbebembangan na nga sila eh. Dumating na ang araw ng sagupaan nila kay Billy Kimber at dahil tinimbrihan ni Campbell si Billy sa mga plano ng Peaky Blinders ay mas marami silang taong dinala at mga armas. Pero may isang machine gun naman si Tom na ginamit niya para makalaya si Freddy sa kulungan at ngayon ay medyo patas na sila. Pero biglang umentro sa eksena si Ada at binalandra ang sanggol nila. Sabi niya, kung gusto niyong magpatayan, isama niyo na rin kami. Sang-ayon si Kimber, sabi niya, tama, si Tommy lang dapat ang mamatay. Kaya boom! Sinalag ni Wisbang. Gumanti si Tommy at boom! Headshot si Billy Kimber. Dahil tumba na ang leader, umuwi na ang mga bugoy. Wagi si Tom, kaso nalaman niya ang masaklap na katotohanan na espiya pala ng parak si Grace pero nagmamahalan pa rin sila ni Tommy. Naisip ni Grace na tumakas na lang tayong dalawa at iwan natin lahat ng ito. Pero hindi makapagdesisyon si Tommy kaya pinaubayan niya ito sa flip coin. Ganun pa man ay ibang tao ang sumipot sa train station. Ito pala si Inspector na nabalot ng galit at selos at paparilin niya siya. Pumutok ang baril na siyang nagtapo sa Season 1. Pagbalik ng Season 2, si Grace pala ang nagpaputok ng baril kaya bagsak si Campbell at tumakas na siya papuntang Amerika. Lumipas ang 2 taon. Sa pangunguna ni Tommy Shelby, ang Peaky Blinders na ang nangungunang horse racing crime gang sa buong England. Ambisyon niyang lumaki pa ang business hanggang sa London kaya pumunta ang mga Shelby brother para maghasik ng kaguluhan doon sa Italian crime boss na si Sabini. Pero alam ni Tommy na sobrang laki ng binangga niya kasi madali lang siyang natuntun ni Sabini at papatayin na siya. Kaso sa huling sandali ay lumitaw ang mga parak at nailigtas siya. Nagbabalik pala si Campbell at buhay pa. Sa hita lang siya tinamaan ni Grace at mas malupit na siya ngayon. Blinakmail niya si Tommy na magtrabaho sa kanya para masugpo ang IRA at gumawa ng maruruming gawain para sa gobyerno para hindi sila ang basisi. Sa kagustuhang lumago ang business nila, kailangan niyang kaibiganin si Alfie Solomon na siyang gang leader ng mga Hudyo. Walang tigil ang bibig nito sa kakasalita ng kung ano-anong katatawanan. Nagsanib puwersa sila para patumbahin ang mga Italian samantala bantog na ang salitang By order of the Peaky Blinders. Si Arthur pala ay lihim pa rin nakikipag-usap sa tatay nila na inabando na sila ng mga bata pa kahit binalaan na siya ng pamilya niya. Yan tuloy, na-scam ulit siya. Nalugmok siya at sinubukang kitilin ang sariling buhay pero nawaw mali siya. Natalo pa siya ng tatay nila sa boxing kaya dito na naman siya nalulong. Sa galit niya, nabuhos niya ang galit niya sa ibang bata at napatay ito. Lalo siyang nalugmok. Lagi na lang problema ang dulot mo, Arthur. Kaya nag-drugs na lang siya para sumaya na siya. Kalmado pa. Namatay na si Freddy dahil sa kakaibang sakit at umayaw na rin si Ada sa family business nila. Si Jen naman ay sunod sa agos lang kung saan masaya. Si Polly naman ay natagpuan ang nawawalang anak niya na si Michael. Mabait na bata si Michael at ayaw niya sanang madawit sa business ng pamilya pero sabi niya, gusto ko eh. Sige, bahala ka dyan. Kalaunan sa galing niya ay naging accountant pa siya ni Tommy. Si Lizzie naman ang kasagutan ng tawag ng laman ni Tommy. Sabi niya, magkaibigan naman tayo Tommy, bakit pa ako kailangang bayaran? Pero binabayaran pa rin siya at kalaunan ay ginawa pa nga siyang personal assistant. Kailangan ni Tommy bumili ng kabayo. Sakto namang nakahanap siya ng yayamaning horse expert na si May Carlton na maganda rin. Kalaunan ay uminom sila at sabi niya, never akong makikipagbembangan sa'yo. Pero ganun pa man ay nagbembangan pa rin sila. Balikbayan naman si Grace kasama ang kanyang Amerikanong asawa. Nag-inuwan sila ni Tommy at sinabing, never na talaga akong makikipagbembangan sa'yo. Pero maya-maya lang ay nagbembangan pa rin sila. Lakas talaga ng karakas. Sa wakas ay binigay na kay Tommy
Tommy ang huling misyon niya, kung sino ang papatayin niya, at para siguraduhin tutupad siya sa usapan ay pinakulong muna ni Campbell si Michael. Siyempre, hindi papayag ang mama niya, kaya umapila ito kay Campbell at sinamantala naman itong pagsamantalahan siya. Nagpadali siya sa pulis para makalaya ang anak niya. Nag-iba ang ihip ng hangin ng gyera dahil kinumbinsi ni Sabini si Alfie Solomon na bumaliktad at nagtulong sila laban sa Peaky Blinders. Matapang ang bida natin at pumunta kay Alfie para tapatan ang offer, pero papatay na lang siya nito. Sabi ni Tommy, naalala mo bang nagtali ako ng sapatos pagpasok ko dito? Nagtanim ako ng bomba para pasabugin ang buong lugar. Sobrang intense at katatawanan ang usapan dahil hinuhuli ni Alfie kung nagsasabi ba siya ng totoo. Sa uli ay tumiklop din siya at napapayag sa kasunduan nila. Dumating na ang araw ng pagsakop ni Tommy kay Sabini at paslangin ang isang kriminal para sa gobyerno. Sumingit pa si Grace na sabi, buntis ako. Siguradong ikaw ang ama dahil bahog ang asawa ko. Saka mahal na mahal pa rin kita, Tommy. Wait lang babae, mamaya ka na, nagpapatayan pa kami. May pinatay na naman siya at sinisi niya ang IRA ang may kagagawa nito. Dahil nga nandito rin ang hari ng England ay hinatak ang lahat ng kapulisan para protektahan ang hari pati ang mga bayarang pulis na pumoprotekta kay Sabini. Kaya ngayong wala na siyang proteksyon ay niragasa na sila ng Peaky Blinders at sinakop ang teritoryo niya. Kaso may ibang parak na kinorner si Tommy at kinidnap siya. Mga peking pulis pala itong binayaran ni Campbell para patayin si Tommy pagkatapos ng kanyang misyon. Samantalang nagdidiwang si Campbell sa pagkapanalo niya ay bumangon si Polly para maghiganti at binaril siya. Boom panes. Sa kasamang palad, katapusan na rin ni Tommy. Kaya boom boom! Binaril ng isa ang dalawa pa. Sinabi niya, congrats Mr. Shelby, mabubuhay ka pa. May pagagawa pa sa iyo si Winston Churchill. Kinamumuhiin man siya ni Campbell dahil kay Grace at gusto siyang patayin pagkatapos ng misyon, pero ang boss nito ay alam na bayani siya ng gera. Nasabi, no, wag mo siyang gagalawin. Kaya buwis buhay man ang mga nangyari ay malaking pagwawagi ito para sa Peaky Blinders na nagtapos sa Season 2. Nagsimula ang Season 3 sa kasalan ni Tommy at Grace dahil namatay na ang kanong asawa niya. May anak na rin siya at bilang nangungunang crime boss sa buong England, sobrang yaman na niya. Isang napakagandang kasalan pero walang tigil ang business kasi sa gabi ding iyon ay nakikipag-deal sila sa mga Russian. Ilang mayayamang Russian ang umalis muna sa bansa nila dahil sa rebelyon ng mga komunista. Nang malaman ito ng gobyerno ng Britanya, gusto silang bentakan ng mga tangke para matigil ang paglaganap ng mga rebelde, pero ayaw nila itong malaman ng publiko at marumihan ang mga kamay nila, kaya pinadaan nila ito sa paborito nilang kriminal na walang iba kundi si Tommy Shelby. Dahil bukod sa horse race ay pinasok na rin ng Peaky Blinders ang shipping business at nag-i-import pa nga sila ng mga alak sa Amerika. Kaso ang nagpapatakbo pala ng organisasyong ito ay hindi na si Churchill kundi ang mga bading na paring ito na nangunguna sa British Intelligence na kilala rin bilang Section D. Samantala, kailangang mag-ambag ng parte ang ibang gang sa Peaky Blinders bilang buwis dahil sila na ang nagahari. Kaso, nasobrahan naman sila kay Chang Greta nang mag-away ang anak niya at si John ay binulag niya ito. Kaya sa isang party, pinapapatay nila si Tommy. Saktong sinabihan ni Tatiana na bakit mo pinapasuot sa asawa mo ang alahas na yan? Sinumpa yan eh. Kaso boom! Si Grace ang tinamaan ng binaril si Tommy at namatay. Sobrang galit ni Tommy kaya dinala niya si Chang Greta sa madilim na lugar para torturin hanggang mamatay. Pero pinigilan na siya ni Arthur at sinabing, hindi na natin yan ginagawa kapatid. Kalma ka na. Sa sobrang kalungkutan, binebembang niya na lang ang yayamaning Russia na dalaga na si Tatiana Petrovna na masayahin, sexy at may pagkabaliw din. Kaya isang gabi, binarang niya si Tommy para ma-imagine itong si Grace ang binebembang niya. Wow, talented. Samantala, nagbagong buhay na si Arthur at pinakasalan ang Kristiyanang si Linda na isang debotong Katoliko at inimpluwensyahan niya si Arthur na maging Katoliko din. Nakikipaglampungan naman si Polly sa isang painter, nagtatrabaho si Ada sa library at si John naman ay sunod sa Agos pa rin. Nagpatuloy ang transaksyon sa tangke kaso may kontrapelo pala sila kasi gustong ibunyag ng bading na pari ang plano nila sa mga Russia kaya ididispatcha na ni Tommy ang bading pero mas mautak pala ito at naunahan siya. Yun pala, balak nilang ibulgar ang transaksyon ng mga tangke sa Russians para pasabugin nila ang tren na magdadala ng mga tangke at pag umatake sila sa Britanya ay magkaroon na talaga ng gera sa pagitan ng dalawang bansa. Pumayag kunwari si Tommy sa kasunduan. Kinuntsaba niya si Alfie para kunin ang bayad ng Russia ng mga alahas pero wala silang tiwala sa kanila kaya maghuhukay na lang sila ng tunnel para nakawin ang mga alahas. Sinabutahin niya ang mga tangke at tinimbrihan ng mga Russian na wag niyong papasabugin ang tren. Nalaman ng pare ang pagtatraidor ni Tommy kaya
kaya kinidnap nito ang anak niya kapalit ng mga alahas na nanakawin nila at dapat ay mapasabog nila ang tren kung di papatayin niya ang kawawang bata. Sobrang na-pressure si Tommy sa sobrang daming gagawin at kakaunti na lang ang oras kaya siya na mismo ang sumuong sa tunnel para makuha ang mga alahas. Buti na lang magaling siya dahil ganito ang trabaho niya dati sa gyera. Naghahanda ng pasabugin ni Arthur at Jan ang tren sakali lang. Samantalang si Michael naman ay naatasang i-rescue ang anak ni Tommy dahil gusto niya na ring matry na maging gangster. Nagkita din sila sa wakas ng paring bading na minolestya din pala siya nung bata pa siya kaya pinahirapan niya muna ito hanggang sa mamatay. Ngayong ligtas na ang anak ni Tommy, sasabihan din nila sila Arthur na huwag pasabugin ang tren kasi huli na ang lahat. Nakuha ni Tommy ang kalahating parte ng alas na siyang plano pala lahat ni Tatiana na nakawa ng mismong mga magulang niya. Nalaman rin ni Tommy na si Alfie pala ang nagtraidor na kasabwat ng bading. Papatayin niya na sana ito. Pero magaling siyang magrason at hindi rin pala niya alam ang tungkol sa bata at kailangan pa siya sa negosyo. Kaya matapos ang maraming gulo, sakripisyo, paghihirap ay nagwagi pa rin ang Peaky Blinders kapalit lang ng kakarampot na salapi. Nagalit ang mga natirang miyembro ng Section D kaya matapos nilang magparte-parte ay inaresto na rin sila ng mga pulis para makulong ang buong pamilya puwera kay Tommy. Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala. May plano ako para palayain kayo. Magtiwala lang kayo. Kaya sobrang galit sa kanya ng lahat na tumapos sa Season 3. Sinimula ng Season 4 na inaasikaso na ni Tommy na makalaya ang pamilya niya. Nakahanap siya ng pang-blackmail na ikakasama ng imahe ng hari kung hindi nila gagawin ang gusto niya. Maduga ang Section D na gusto agad mabitay ang pamilya niya sa mas maagang petsa. Kaya nasa lubid na ang mga leg nila at inihahanda ang sarili sa kamatayan at mangiyak-ngiyak pa. Sa mga huling sandali ay pinigil ito agad nang mabasa ang bagong panukala. Muntik pa. At bilang parte ng kasunduan ay gusto ni Tommy na gawin siyang OBE na ibig sabihin ay kinikilalang tanyag na bayani ng Britanya. Lumipas ang isang taon na uso na ata ang Harry Potter noon. Kinasusuklaman na siya ng pamilya niya dahil muntik na silang mamatay dahil sa kanya. Si Lizzie na lang ang natira sa kanya na tinuturing pa rin niyang parang pokpok. Si Michael naman na inaasahan niya sa business na pares niya ay maaaring tagapagmana ng negosyo. Long hair na si Arthur na naninirahan na sa probinsya kasama ang asawa at anak niya at nagpapakabait na. Si Jen naman ay namamaril na lang ng mga ibon. Mapayapa na ang kanya-kanyang buhay hanggang sa tapusin ito nang makatanggap silang lahat ng sulat na may black hand na galing sa New York Italian Mafia na ibig sabihin ay bilang na lang ang mga araw nyo, bugoy. May anak pa pala ang pinatay nilang si Chang Greta na si Luca na kinatatakutang kriminal pala sa New York at raragasain na niya ang Peaky Blinders para ipaghiganti ang pamilya niya. Kaya nagsama-sama ulit ang pamilya para harapin ang bagong kalaban. Let's bolt in Peaky Blinders. Binabalaan naman ni Michael si John pero matigas ang ulo nito tulad ng asawa niya. Yan tuloy, namasaker sila. Napuruhan si John at tinamaan naman si Michael. Buti na lang ay nabuhay pa siya. Pero dito na nagtapos si John and the big man one time. Ganun pa man, ang bunso nilang kapatid na si Finn ay nagbibinata na. Kaya welcome to the gang. Naghahanda na silang sumabak sa bakbakan at nirecruit pa ni Tommy si Aberama Gold na isang Romani hitman. Malupit sa kalaban pero mabait at magaling kumarinyo kaya naglampungan sila ni Aunt Polly. Sa gitna ng matinding seguridad ay nakalusot pa rin si Luca para kausapin si Tommy. Ibang klase. Sabi pa niya, alam mo, pwede kitang patayin kung kailan ko gusto pero iisa-isahin ko muna ang pamilya mo at ihuhuli na kita. Wow! Uunahin na nila si Arthur pero nakaligtas siya dahil nag-beast mode na siya ulit. Wala nang makakapigil sa kanya ngayong nagbabalik na siya. Ganon din ang asawa niyang si Linda na may tinatago palang talento. Samantala may bagong babae na naman sa eksena na si Jessie Eden na aktivista ng mga babaeng manggagawa na kayang magsagawa ng malakihang strike sa bansa. Naagaw nito ang pansin ni Tommy at gusto nitong tratuhin at sweldohan ng mga babae ng patas sa kumpanya nila. Minsan ay napag-usapan nila ito sa inuman at sabi niya, never akong makikipagbembangan sa gaya mo. Pero ilang gabi lang ay nagbembangan din sila. Binebembang niya rin si Lizzie paminsan-minsan at nang minsang hindi siya magbayad ay nabuntis niya ito. Kalaunan kinausap niya si Jessie na sabi, sige payag na ako. Tutulungan ko ang manggagawa at kung gusto mo, isala mo na rin ako sa grupo niyong mga komunista. Yun pala ay namamangka siya sa dalawang ilog dahil kinausap din niya ang gobyerno na sabi, pinasok ko ang komunista para sa inyo. Titimbrihan ko kayo kung sino-sino ang mga salot sa lipunan na gusto niyong idispatcha. Basta bigyan niyo ko ng mas maraming pera. Samantala nakipag-meeting naman ng lihim si Polly kay Luca na sabi, ibibigay ko na sa iyo si Tommy. Basta buhayin mo lang ako at ang anak ko. Kaya binisita ni Luca si Michael para patunayang kayang-kaya niya siyang patayin pero imbes ay
Sinasabi niya na lang, paalala mo sa mama mo ang kasunduan namin. Nang tanungin ni Tommy ay hindi umamin si Michael sa pagtatraidor ng mama niya. Kaya imamasaker na ni Luca si Tommy. O baka naman si Tommy ang magmamasaker sa kanila. Kasi may surprise machine gun siya. Pero bago pa man sila magpatayan ay inabutan na sila ng mga pulis. At syempre hindi kayang traidorin ni Polly si Tommy kasi parte pala ito lahat ng plano ni Tommy para mabitag si Luca. Pero budget ngayon si Michael dahil sa hindi niya pagtatapat kaya pinadala na lang siya sa branch nila sa Amerika. Sa uli ay may bigating boxing match ang anak ni Abirama Gold na mahusay sa boxing laban sa higanteng manok ni Alfie. Sa labanan, napansin ni Arthur na wala naman talagang alam sa boxing ang mga kasama ni Alfie. Yun pala ay kinuntsaba na siya ni Luca ng malaking pera para traidorin si Tommy ulit. Kaya nang matsyempuhan nila si Arthur ay pinilipit ang liig nito. To the rescue si Tommy pero huli na ang lahat. Tiyogay na si Arthur. Pagkatapos nito ay nagdidiwang na ng pagkapanalo si Luca at naisip na mas maigi ng buhay na lang si Tommy para magdusa siya habang buhay. Pero may natitira pang bala si Tommy. Nakipagsosyo siya sa crime boss sa New York na gustong mapatay si Luca pero hindi nila magawa doon. Pero pwede nilang gawin dito. May bonus pa. Buhay pala si Arthur at pinekailangang pagkamatay niya para makampante si Luca at hindi magsama ng mga gwardya. Bumpanis ang ulo ni Luca. Doon back with the picky packing blinders. Tinugis niya si Alfie ulit dahil sa pagtatraidor niya. Ulit nagbarilan sila. Tinamaan siya pero headshot naman si Alfie kaya siya ang nagwagi. Ngayong nasa tuktok na siya ng tagumpay ay naisipang mag-retire dahil sawa na siya sa walang katapusang patayan. Yun nga lang, ayaw siyang pagpapahingahin ng depresyon at bangungot. Ngayon niya napagtantong wala pala siyang karapatang magpahinga. At naisip na rin niya kung paano pa siya yayaman. Ano pa ba kundi tumakbo siya at maging politiko. Dahil nga hawak niya ang buong Birmingham. Walang kahirap-hirap ang panalo. Meron na rin siyang bagong anak at biglang sumakses si Lizzie dahil pinakasalan na siya ni Tommy. Kaya sayang ka, Jesse Eden. Masarap ka pa na kalaman sa tinapay. Ang dating maliit na gang leader sa kanto ay isa ng miyembro ng lehislatibo na siyang masayang pagtatapos ng Season 4. Tumalo ng Season 5 sa 1929 at kung matalino ka sa history, ito ang taon kung kailan bumagsak ang stock market. Siyempre nakikita na ni Tommy mangyayari ito kaya sinabihan niya si Michael na ibenta ang lahat ng stocks nila sa Amerika. Kaso magandang buhay na ni Michael dito. Kasama ang bagong girlfriend niyang si Gina na haliparot. Nagmamarunong si Michael at hindi niya sinunod ang utos ni Tom kaya naglaho lahat ng pinaghirapan nilang pera sa negosyo. Nadiskarilang business nila at bumalik tuloy sila sa illegal na sideline. Kaya balik ang Peaky Blinders sa Birmingham at ganun din si Michael at pinakilala na rin ang jowa niya sa pamilya. Kaso mas lumaki pa ang pagka-budget niya ngayon dahil bukod sa pagsasayang ng pera nila ay may nagtimbre na nakikipag-usap pa daw siya sa mga taong gustong patayin si Tommy pero tinanggi niya ito. Samantalang hindi pa niya nalilinis ang pangalan niya. Nasa purgatorio muna siya. May nagbabanta sa buhay ni Tommy. Nag-iwan sila ng krus at mga patibong sa bakuran niya pero maingat niyang natanggal ito. Ang kalaban niya naman ngayon ay ang Scottish gang na Billy Boys na pinangungunahan ni Jimmy McCavern na lumabas sa kagubatan na kumakanta pa para i-ambush si Abirama Gold pero pinatay lang nito ang uniko iho niya. Aray ko, para lang magparating ng mensahe na papatay nila si Tommy pero pinagiganti muna niya ang anak niya. Isip pa si Tommy sa politika at natutunan niyang halos parehas lang pala ang pagiging gangster at politiko. Nasa panig siya ng manggagawa at paborito siya ng publiko kaya napukaw niya ang interes ni Oswald Mosley. Sabi nito, Marikoy, ang galing mong makuha ang pulso ng publiko ah. Gusto mo bang subukan ang diktatura? Hindi naman niya talaga gusto pero sabi niya, okay sige. Dahil sa bago niyang napasukan ay may bago din siyang re-report sa British Intelligence. Ang kontak niya ngayon ay si Colonel Ben Younger na hindi inaasahang kalandian na pala ni Ada na nakabuntis na naman sa kanya pero hindi niya pa sinabi sa kanya. Nang mapansin ni Churchill na nakikipagkaibigan si Tommy kay Mosley ay nabahala siya na sabi, Tommy, hindi ka naman talaga sasanib sa diktatura, di ba? Siyempre hindi. Sumama lang ako sa kanya para patumbahin siya pag nagkataon. Oh sige. Ipagpatuloy mo yan kaibigan. Kaya kinaibigan niya nga si Mosley nakasuklam-suklam palang tao na parang pinsan ni Hitler. Ang totoo niyan ay nirecruit niya pa ang Billy Boy sa diktatura. Kaya sabi niya, hindi na kayo pwedeng mag-away guys. Same team na tayo. Samantala si Linda naman ay umayaw na kay Arthur dahil sawa na siyang maging makasalanan. Kaya gusto niya nang magbagong buhay at bumalik sa simbahan kung saan niya nakilala ang lalaking ito. Pero nang malaman ito ni Arthur ay binulag niya agad ito kaya nang nagpa-party si Tommy ay nag-skandalo si Linda para barilin si Arthur pero naunahan siya ni Polly. Nag-propose pa nga si Abirama kay Polly kaya nagbembangan agad sila. Buhay pa naman si Linda pero nag-uumapaw na ang galit niya. Gusto pa sanang humingi ng tawad ni Arthur pero wala nang saysay dahil iiwan na siya ni
ni Linda habang buhay. Nakasal man si Lizzie at Tommy pero malungkot din ang relasyon nila dahil si Grace pa rin ang nilalaman ng puso ni Tommy. Ang totoo niyan ay naglalaklak siya ng opium para lang mabuhay ang alaala ni Grace, pero kasabay nito ay nakakaisip din siyang magpakamatay para magsama na lang silang muli. Ganun pa man ay mahal pa rin nilang isa't isa na parang matalik lang ng magkaibigan na nakakabimbangan kaya tumatagal sila. Nang makakuha na ng sapat na ebidensya si Tommy laban kay Mosley at ibinigay na kay Ben ay boom! Sabog kabugoy. Matindi pa lang kalaban si Mosley kaya lugmok na naman si Ada dahil dalawa na ang panganay niyang puro patay ang ama. Napagtanto ni Tommy nga masyadong mapanganib pala si Mosley. Kailangan nang patayin siya sa lalong madaling panahon kaya nagpatawag siya ng meeting pero bago pa man siya magsimula ay umepal na si Michael dahil mas importante daw ang sasabihin niya. O sige, ikaw muna. Dahil nga bumagsak ang negosyo, napasok ang Peaky Blinders sa heroin business ng mga inchik. Nang kalkulahin ni Michael kung dadalhin nila ito sa Amerika sa tulong ng koneksyon ng pamilya ni Gina na matitinding kriminal din ay lalago ang negosyo nila ng doble, triple pa. Ang totoo niyan ay nakagawa na nga siya ng business plan para sa Shelby Company Limited na kahit mag-retire na si Tommy at si Michael na ang bahala. Sagot ni Tommy ay, sige, tingnan ko nga. Basura! Never akong natuwa at never mangyayari yan. Lumayas ka nga sa pagmumukha ko kaya balik siya sa purgatorio. Sabi ng asawa niya, so, plan B na lang tayo. Ha? Tatraydorin ba ni Michael ang master niya? Kahit ang mama niya ay sumama ang loob sa kaganapan. Ang totoo niyan ay nag-resign na rin siya sa family business na sabi, kung ang gerang ito ay laban sa iyo at sa anak ko, ayaw kong madawit dyan. Kaya nang matapos ang alitan ay balik tayo sa meeting ulit. Sabi ni Tommy, sinong gustong pumatay ng diktador? Kaya sa malaking rally na gagawin, hindi na magpapatumpa si Mosley at hayagan na siyang diktatura para sakupin ang Britanya at isinisisi lahat ang kasamaan sa mga Hudyo. So sino ba naman ang boss ng mga Hudyo dito kundi si Alfie Solomons na buhay pa rin pala at pinatawad na lang ulit siya ni Tom kasi sila lang din naman ang magtutulungan. Kaya gumawa siya ng riot para makalusot ang mga papas lang kay Mosley pero boom! Napatay ang sniper niya. Nakapaghiganti din sa wakas si Amerama kay Jimmy pero pati siya ay napatay rin sa saksak. Pati si Arthur ay papatay na rin pero malakas ang pakiramdam nito at naunahan sila. May nag-anulo ng plano ni Tommy pero wala ding alam si Mosley at wala siyang maisip na iba at nasisira na ang ulo niya kung sino ang lapastangang traidor. Yun pala ay nadulas ang bunso nilang si Finn dahil bago mangyari ang lahat ng ito ay gustong sumama ni Finn sa plano kaya binigyan siya ng gagawin ni Tom. Pinakner siya kay Tikboy para magtulong sila sa illegal football games pero kadalasan ay nag-a-addict lang sila ng cocaine. At sa araw ng pagpatay ay nasabi ni Finn, wait, may papatayin lang kaming diktador. Certified tik to si Bugoy kaya tinawag niya agad sa mga ugok. Kaya matatapos ang season na ito, nabigo ang Peaky Blinders. Sa sobrang kalungkutan ay naglalakad na siya sa hamog at nakikita ang imahinasyon ni Grace na nagsasabing, oras na para samahan mo ako. Kaya tinutok niya ang baril sa ulo niya na nagtapos sa season pa. Binaril niya ang sarili niya sa season 6 pero wala pala itong bala. Duda ang pamilya niya na gagawa siya ng kalokohan kaya tinanggal na nila ang bala. Ngayong buhay pa rin siya, tuloy ang laban. Babangon tayo. Yun pala, ang IRA ang may pakana nito. Sinabi nila, wala naman kaming laban sa iyo, Tommy. Kailangan lang namin si Mosley na buhay. Trabaho lang, walang personalan. Kaso sobrang personal nito sa kanya dahil isa sa pinatay nila ay si Aunt Polly. Aray ko. Kaya ang anak nitong si Michael na kaalitan na ni Tommy ay lumaki palalo ang galit dahil kay Tommy niya sinisisi ang pagkamatay ng nanay niya. Lumipas ang 4 na taon. Hindi na umiinom ng alak si Tommy dahil nagbagong buhay na siya at para din lumiwanag ang pag-iisip niya. Pero nagbi-peace mode din siya kung kailangan. Magmi-meet up sila ni Michael dito na bigotilyo na. Nakikipag-ugnayan si Michael sa uncle ng jowa niyang crime boss sa Boston na si Jack. Ngayong legal na ang alak sa Amerika baka gusto niyong itry naman ang opio. Magbebenta ako sa inyo ng isang bultuhan at pagkatapos ay kanya-kanya na tayo. Sabay sa agos lang si Michael pero nasa plano niya nang patayin si Tommy. Siyempre alam na din yun ni Tommy kaya tinimbre niya sa mga pulis na may dalang drugs si Michael para makulong siya sa buong season. Kaya napilitang pumunta sa England ang mismong big boss na si Uncle Jack Nelson na parang American version ni Tommy Shelby na mula sa wala ay naging legal at politiko na rin. Sabi niya, sige okay lang sa akin tong drug deal pero ang mas gusto kong gawin mo ay pakilala mo ko sa diktador dito. Madali niyang magagawa yon. Magpapanggap lang siyang magkaibigan pa rin sila ni Mosley. Magulo nga lang dahil sa lehislatibo ay pinagtatanggol niya ang publiko. Iniisip lang ni Mosley na sikretong kakampi nila ito pero sa tamang panahon ay magpapakatotoo din siya. Pero ang totoo talaga ay nagtatrabaho siya para kay Churchill para masubo ang diktatura ng tuluyan. Lahat ng ito ay naudlot saglit dahil nagkatuberkulosis
tuberculosis ang anak niyang si Ruby na hindi magagamot ng ospital kaya naniniwala siyang sumpa ito sa pamilya nila. Binisita niya ang bayaw niyang si Esme na alam nang pupunta siya. Nasabi, naalala mo ang sinumpang kwintas na pinasuot mo kay Grace? Hindi mo yan winasak bagkos. Pinamigay mo pa. Ang babaeng nakakuha nun ay pinasuot niya sa anak niya na namatay din. Kaya sinumpa din ito ang anak mo sa parehong edad. Kaso huli na ang lahat dahil namatay na si Ruby. Sobrang sakit kay Tommy. Gusto man niyang magpakabait pero ang una niyang ginawa ay tinugis ang babaeng ng kulam at pinagpapatay sila. Muntik pa. Kamusta naman ang Shelby family? Ayon, si Arthur ay sobrang lala ng adiksyon sa opium. Si Ada naman ang tumitingin sa kanya at nagpapatakbo ng negosyo pag wala si Tommy. Kaya para magbagong buhay na si Arthur ay kinunsyaba ni Tommy ang ex-wife ni Arthur na si Linda, hindi para magkabalikan sila kundi basta mag-pray lang sila. Ang inutil na bunso naman na si Finn ay sunod sa agos lang at tuloy pa rin ang magulong relasyon ni Lizzie at Tommy. Samantala may natunto naman silang anak sa labas ni Tommy na ngayon lang lumitaw na si Duke, nakawatan, expert at pinakilala sa pamilya. Binalita rin ng doktor na meron siyang brain tumor na hindi na magagamot at may 1 taon na lang siya para mabuhay. Kaya pinabilis niya na ang mga plano niya at miniting agad ang mga diktador na sila din ay nagbebembangan. Gagawin na nilang diktatura ang bagong England, bagong Amerika at gaya-gaya din ang IRA para sa bagong Ireland sa pamamahalang diktatura. Sabay sa agos lang si Tommy at todo suporta kunwari. Pero ang totoo ay tatraidorin niya silang lahat. Pero natural, magtatraidoran lang naman sila sa isa't isa. Nakalaya na si Michael at pwede niya na daw patayin si Tommy sa transaksyon nila. Samantalang si Arthur naman ay namamahala kina Finn at Tickboy na nakatoka sa illegal football games pero nang ayaw magpasuhol ng referee ay pinatay nila ito at nang makita ito ni Duke ay hindi niya ito nagustuhan. Sabi niya, Erpat, pagnanakaw lang ako pero hindi ako mamamatay tao. O sige, mag-alaga ka na lang dito ng kabayo. Sinadya pa ni Jack si Tickboy para mag-traidor sa mga Shelby. Pero dati ko pa yung ginagawa eh. Kaya nga nabigo sila kay Mosley. Kaya nang malaman ito ni Tommy, sinet up niya sila sa isang party. Pero it's a prank. Hindi ito party kundi test of loyalty. Kailangang patayin ni Finn ang partner niya para patunayan ang katapatan niya sa Peaky Blinders pero imbis ay binaril niya si Duke. Buti na lang ay tinanggalan nila ng bala. Pagsubok pala yun para kay Finn at hindi siya nakapasa. Kaya si Duke ang tumapos kay Tickboy. Masaya palang maging gangster, sabi niya. At ngayon ay ligwak na si Finn sa Peaky Blinders family. Samantala, papaslangin na ng IRA si Arthur pero naramdaman niya sila. Nag-utakan sila at nagbarilan pero sa huli ay pinatay niya sila para ipaghiganti ang Aunt Polly niya. So balik tayo kina Michael sa peking drug deal nila kung saan nagtanim sila ng bomba sa kotse ni Tommy at dito na nga ang katapusan ni Tommy. Boom! Joke lang, buhay pa rin siya. Yung isang kotse ang sumabog dahil alam niyang mangyayari yon kaya pinalipat niya kay Johnny Dogs ang bomba sa kabila. Goodbye na sa'yo Michael dahil sinayang mo ang buhay mo. Pero tuloy pa rin ang transaksyon dahil si Alfie na lang ang kinuntsaba niya papunta sa Boston para magtayo ng sarili niyang gang doon. Kaya malaking pagwawagi na naman kay Tommy kaya pasabugin na natin ang bahay dahil maraming bad memories dyan. Mamamatay na rin siya kaya nagsalo-salo sila para makapagpaalam na siya. Hindi man niya sinabi ang sakit niya na mamamatay na rin siya pero halata naman siguro. Kaya nagpakalayo-layo muna siya sa lahat para mamatay ng payapa. Ang katapusan ni Tommy Shelby. Pero bago yan, narinig niya ang boses ni Ruby na gumabay sa kanya para makita ang dyaryo ng kasal ni Mosley na nandun pala ang doktor niya. Binisita niya agad ang doktor at nalamang wala pala talaga siyang sakit. Pinigil lang ni Mosley lahat para maparanoid siya at patayin ang sarili dahil hindi nila siya kayang patayin. Ngayong malaya na siya ulit para sa bagong simula. Ano kaya ang gagawin niya kay Mosley? Kailangan pa ba naming i-recap ang Peaky Blinders movie The Immortal Man? I-comment mo nga kung si Pacquiao ang papatay kay Mosley. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap!